Ang magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Sa kaunting kasiyahan. Yan po, kaunting kasiyahan. Pero pipilitin namin sa inyo magbigay ng maraming kasiyahan. Tulad po ng awit sabi kaunting kasiyahan, pero sabi ko nga, pipilitin natin. Kaya't inuulit ko itong bagay ito sapagkat mahalaga to bigyan ng emphasis. Dahil ang programang Arangkada Kapatiran nagbibigay ng aliw sa ating pong mga, lalo na sa ating mga brad. Magandang hapon nga pala sa inyo sa araw po ng Sabado, alas 3 at hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At kung hey patchoy na rin. At tama-tama no, sa ating maiden program, sa ating initial program, ay ito po ay napakahalagang araw sa ating mga babae, mga Chinese, lalo na yung naniniwala sa yung mga paniwala ng kapag sinunod mo yung sinasabi sa kanila pong mga kaugalian, tradisyon, meron kang pagpapalain. Kaya nga daw sabi, kaya mga Chinese daw ay mayayaman. Pero ako, ang aking paniwala ay nasa sayo yan. Ang kapalaran ng isang tao ay depende po yan sa kanya. Kaya sana po ay tutukan po ninyo ang kabuuan ng Arangkada Kapatiran. After na nawala tayo ng ilang buwan, bumabalik na po tayo alang-alang po sa ating mga magigiti ng kapatid. At syempre, ako po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay tinulungan ng ating mga kapatid na rin, lalong-lalo ng ating producer. Mahalaga, kaya pipilitin po natin makasama nating ating producer na si Jojo Kiawit, Brad Jojo Kiawit, sapagkat marami po kami pag-uusapan. Pero bago yan, syempre ipapasok po natin ang ating pong pag-uusapan. Pero bago yan lahat, yung 2 video po na ating gustong ipanood sa inyo, panoorin po ninyo ito sapagkat ito po ay may kinalaman sa isang magiting na San Public Council at syempre ang ating magiting na SIS. Panoorin po natin. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ako po si Sis Jackie Aquino ng Alpha Second Chapter sa Tabla City, Lalinay. Inaanan po kayo sa Dalad yung System on February 11. Magbubukas na po ulit ang ating radyo. Mula Luzon, Visayas at Mindanao at mapaibang bansa po. Kaya ako ay guys, supportahan ng ating radyo ang radyo ng kapatiran. DWAL 1242. OSB, ang leadership and friendship and service. This is Jackie Aquino, pakapasang checker sa Tabla City. We always be salamat. SRP Santiago Chapter, San Bartolome Chapter, at SRP Alumni.
Sir Romel Angeles. Ayan po, isa sa pinakamagiting na council po yan, ang San Pablo Council, through their president at kanila pong Supreme Council na si President Jerry Flores. Ayan, at ipapasok na po natin ang unating bibigyan ng daan bago sakali na pumasok si Bajoyo siguro sa last part po ng ating programa para hindi po masira ang flow ng ating pong pagtalakay. Isa sa magandang gagawin ngayon ng Arangkada Kapatiran, unlike before, purely tungkol po sa ating pong kapatiran ng ating pong topic. Pero this time, lumilis na po tayo ng konti sapagkat bibigyan na po natin ng daan yung mga national issue sapagkat ang ating bayan talagang grabe yan ang nangyayari. Di ba? For the first time sa history ng ating kasaysayan, ng ating politics ang Kongreso kasi at yan sa dalawa yung House of Congress, mga congressman at yung Senate, mga senador. Pero ngayon ang Senate mismo binabanata nila ang pinuno ng isang branch po ng ating pong gobyerno at para nawawala na po yung parliamentary courtesy sa kanila, binabanata nila ang speaker. Kaya't marami po tayong bagay na sasabihin dyan. Pero siyempre, tutukuyin po muna natin ito pong issue po ng ating pong mga kababayan, lalo-lalo may kinalaman po dyan po sa Sapang Palay, ang isang magiting na barangay na kung saan parang merong konting hinanaing ang isa pong kagawad. At yan po ang ating pag-uusapan. Siguro ipasok na po natin si Kagawad Noel or Boyet Akal. Ayan, nandiyan na. Magandang hapon sa iyo, Noel. Or Boyet. Magandang hapon sa inyong programa. Magandang hapon po. God bless sa inyo. Sige, God bless. Paano kita tatawagin? Boyet o Noel or ano dapat para sa ating... Kasi kilala po ako dito sa Noel Akal, Kagawad Noel Akal. Kagawad Noel. Ako Kagawad kasi Noel. may mga katanungan na kagaya na nabanggit mo. Pero bago yan, Noel, no? Gusto ko lang kasi bigyan ng daan kasi parang naninibago ang ating madalas na nanonood sa atin yung huli mga programa natin before several months ago. Parang isip nila ano ba ang programa nyo ngayon? Kaya sinabi ko kanina, ang ating pong programa ay tumutugon sa mga problema ng mga issue ng pambayan. At isa nga sa maganda pag-usapan ay may kinalaman sa mga barangay muna. At sa mga darating na araw, mga iba-ibang issue, hindi lang sa issue sa pambarangay, kundi kahit sa yung mga krimen na nangyayari sa ating bayan. At yung kaapihan na nangyayari. At ang mga kabalastugan na ginagawa ng ating mga politiko na rin, bibigyan natin ng daan dito sa ating programa. Pero bago yan ang uunahin po natin bilang maiden program natin, itong ang issue ng barangay sapagkat importante ito. Napakaraming barangay kagawad sa ating bansa, maraming barangay sa ating bayan at ganoon din ang ating mga punong barangay. Kaya siguro Noel, mga paunang salita mo muna, pagbati at kung may mga gusto kang batiin, nasa iyong pagkakataon. Sige, Noel. Noel, nawala ata. Noel. Nawala ba, Noel? Nawala siya. Noel, balik ka lang. Ayan. Ayan, habang iniantayin natin ang pagbabalik ni Noel, sapagkat maganda po ang ating pag-uusapan dito sa ating programa. May kinalaman dyan po sa mga nangyayari po sa barangay nila. At syempre, tatanungin natin kung anong barangay dyan sa Sapang Palay, yung kanyang barangay. Alam nyo, ang Sapang Palay, isang lugar yan na talagang, ako personally, talagang may history yan para sa amin. Kasi nga, ang unang parang umaaktong parang mayor dyan nung araw, nung 70s, yung aking uncle, si Tatay Jose. Sapagkat siya po ay talaga napakasipag, mahusay, umaaktong parang journalist na rin nung panahon na yon, parang little mayor na rin nung panahon na yon. Yung Sapang Palay noon, bago mo makita yung susunod na bahay, talagang malayo pa.
Hindi katulad ngayon talagang dikit-dikit yung mga bahay. Sapagkat yung 70s pupunta na ako, nasa elementary pa rin ako, high school, dumadayo kami dyan sa Pampalay nung araw na. Ang mga pinsan ko yung mga maliliit pa. Pero, Noel, balik ka lang, nawala ka. Ano nangyari sa'yo? Kaya nawala na signal. Sige lang, diretso na. O sige, bago maubos yung power at yung signal pag-usapan na natin, tumbukin na natin itong bagay na may kinalaman. Pero ano muna yung lugar yan? Anong barangay yan? Anong tawag sa barangay ninyo? Barangay Santa Cruz 3, San Jose del Monte City. Okay, Barangay Santa Cruz 3. So, San Jose del Monte City, Bulacan. okay, sige. So ngayon yung barangay na yun, meron bang nangyayari diyan na gusto mong iparating, ipatid sa ating mga Marami babae? po. Marami po. Katunayan nga, kasama ko rito yung dalawang ABSW na tinanggal sa plantilla ng barangay nang wala naman dahilan. Nako, hindi biro yan sapagkat importante sa buhay ng tao na yung meron siyang ginagawa sa buhay katulad ko ngayon, bumabalik kami sa radyo. Pero ang mas mahalaga sa sabing posisyon kumikita ka, di ba? Tinanggalan sila ng 19 and 20 years sila. Nako, hindi biro yan. Pag-usapan natin yan. Pero bago yan Isang 19. Baka may gusto ka munang sabihin bilang paumpisa ng ating programa, Noel. Ayun nga po, isang malugod na pagbati sa inyong programa. Sana po matulungan nyo kami sa mga hinaing namin dito sa aming barangay na masyado na po, parang masyado nang grabe na ang pang-aabuso na sabi nga natin, ay hindi naman paninira to. Marami talaga, maraming ground, maraming magpapatunay na yung ginagawa ay parang hindi na naayon sa kautusan ng DLG. May mga memo na wala namang pinakita, yung bang hearsay lang. Yung Siguro yung term na honoraria, di ba? Kasi nga hindi naman kayo salary di ba? Hindi salary ang termino ginagamit sa inyo parang kino-compensate lang kayo sa pamagitan ng mga, di ba, yung mga honoraria o mga honorarium. Allowance lang. Or sabihin na natin mas tamang termino sige, allowance. Pero yung bang allowance ninyo ay binibigay naman sa inyo kapag sa akin po, regarding sa akin, kasi di ba kami yung mga newly elected na nitong last year. Ngayon, ang pagkakaalam ko, nagbabaan ng memo si DLG Secretary Benhur Abalos na parang ang alam ko, parang November 13 na inhold mo na yung honoraria dahil di ba dapat nga nakaupo na kami nung first week ng November. Ang nangyari, ano ba yung date ng barangay election muna? Ano nga ba 'yan? October 30. Oo, October 30. Kaya bago upo nyo sa buwan ng Nobyembre. Anong araw kayo officially na sumumpa at talagang umupo bilang paggawa? Sumumpa kami ng November 30. Ngayon, umupo kami ng November 21. Okay. Kaya ibig sabihin, kami na yun Ang problema, nagpasahod ng maaga parang pagkakabanggit sa akin, parang November 14 or 15, kinuha na yung payroll, pinasahod na. Parang hindi sumunod sa memo ng DLG. At ang pagkasabi sa akin ang honoraria daw ay doon pa sa mga outgoing ng buong November. Ang sabi ko naman, ibig sabihin ng outgoing, Noel, sandali lang. Ang binabanggit mo mga outgoing, yung mga natalo na, yung maring natalo. Yung natalo na. Yung mga outgoing. Kayo mga bagong ang umuupo. Pero lumalabas, hindi binigay sa inyo yung dapat ninyong tanggapin, kundi binigay doon sa outgoing, yung mga natalo na. Sige, ang ano kasi ng DLG dapat hatian kasi naupo na kami.
Tama naman Diba, sabi nga ni Beno Abalos yung isang kanyang interview na sabi niya dapat nakaupo na yan, uno pa lang. Kaya lang dahil sa transition, sa turnover, binigyan siya ng maximum na 2 weeks, di ba, mga barangay official para mag-transition, mag-turnover. Ngayon, hindi kasama ron na bakit ang nangyari, turnover na, pati yung sahod ng buong November, itiran over doon sa mga, mga natalo na. Yun yung problema. Ano yun? Sariling batas ng inyong barangay yun? Yun daw ang ang pagkakabanggit sa akin una kasi, ang pagkakabanggit, yun daw ang sabi ng DLG. Yun daw sabi, pero ang pagkasabi ron DLG, doon raw muna sa mga natalo na. Ngayon, may mga punong barangay ako nakausap, ang ginawa nila, 2 payroll. Yung kalahating honoraria sa mga natalo at yung kalahati doon sa nanalo. Kasi sa huling mga araw na kayo ng Nobyembre mo po may karapatan din naman yung mga dati, di ba? Pero dapat mabahaginan din kayo sa buwan ng Nobyembre. Kaya sabi naman ng DLG, pati COA, internal agreement na lang yan. Kausapin nyo yung mga bagong panalo, natalo naman yung iba, ibigay na lang sa kanila ng buo. Sabi, kausapin. Ang sabi ko nga sa kanila, walang problema, pera lang yan. Kaya lang, yung binaypass nyo kami, na ang sasabihin nyo pa na order na doon pa sa natalo, parang hindi, kasi yung mga kapitang nakausap ko, yun ang umayag yung mga nanalo, bagong panalo, pero ang ginawa, sila yung pumirma sa payroll na kalahati, yung honoraria, ibinigay nila ron sa natalo. Dahil meron silang internal agreement na, sige, bibigyan na lang natin siya, pero sila yung pumirma ng payroll. 2 yung payroll, kalahati sa luma, kalahati sa nanalo. Sa amin, hindi nangyari dito yun. Ang nangyari, ibinigay ng walang malang abiso sa aming mga bagong nanalo. Pero yung kagawad, siyempre may mga kaibigan ka na ni mga kagawad sa ibang barangay. Magkakalapit lang naman kayo dyan sa Pampalay. Ganyan din ba ginawa sa ibang barangay? Hindi. Yung iba, ibinigay yung iba, hati sila, hap-hap sila. Yung iba naman na kinausap ng punong barangay na baka pwedeng ibigay na lang, ibinigay nila ng buo, pero kusang loob na ibinigay, pero pumirmi sila ng payroll na, yung 2 payroll ang ginawa. Yung kalahati, pero ng natalo, yung kalahati sa nanalo, pero pumirma sa bago, doon sa kalahating payroll, ibinigay nila, sana sa luma, pero mayroon silang usapan na ibibigay at sila mismo pa rin ang pumirma ng payroll. Kagawad dito, yan nga nakikita ko ngayon. Wala namang problema, sabi mo nga pera lang yan. Pero dapat yung kanilang sumangguni sila sa mga bagong nanalo, yung mga incoming mga kagawad, at hayaan nila na mapakinggan kayo. Parang sa ganun parang respeto na, di ba? Sapagkat meron na kayong, may mandate na kayo mula sa inyong mga constituent. Na kami, nabanggit ko nga tuloy na, bakit ganun? Di ba? Hindi regarding sa pera to, regarding to sa ginawa yung, hindi nyo malang kami sinabihan. Respeto lang, oo. Parang yun nangyayari ngayon yan dito sa sa ating kongreso, di ba? Sa ating lower at saka upper house, di ba? Yung courtesy at respeto lang, di ba? Parang ganyan. Importante yan sa mga relasyon. Ipaalam lang, sabihin lang sa amin, wala naman problema Kausapin kami. Hindi yung parang in order na wala kayong magagawa. Kami masusunod. Dahil kami ang nakaupo. Pero kagawad sa buwan ng Disyembre, ano na nangyari? Sa amin ang buo yun. Sa amin ang buo yun. Okay. Kasi obvious naman yun, di ba? Kung ibibigay pa, di ba? Ang problema, yung aming LB, yung aming per session, pati yung November, hindi binigay dahil kanila raw yun. Samantalang nag-session kami, regular session kami ng November, dapat, every month kasi, 2 session. Ngayon, ang binigay is 2 lang, December lang. Nasaan ka ako yung November na nag-session ng regular session kami ng last session ng November. Hindi rin binigay. Sabi ko nga, hindi naman pinag-usapan ng pera dito. Pinag-usapan dito yung legalidad, yung ginagawa niyong mali. Pero, respeto Pero
Kagawad, bilang trabaho niya ay gumawa ng batas. Siyempre, nagkakaroon kayo, di ba, ng sa inyong session, nagtatalakayan kayo, nag-uusap kayo. Na-open ba yan sa inyong session, yung mga Wala, civil wala. Hindi inopen. Basta na lang yan. Nag-decide na lang sila na ganyan. Walang, ganito lang ibibigay sa inyo, yung December lang. Yung salary ng bibigay. Wala yon, hindi inopen. Nung namin, naibigay na. Kaya nga, yun yung problema sa barangay namin. Yun ang balaki po. Tapos, di ba, eto nga, yung sa akin lang yon. Ito pa, yung ang mga lupon, may mga hinaing din ang mga lupon dito sa amin. Kasi yung month ng December, hindi na sila binigyan ng honorarya lahat ng lupon. Uh-huh. Nabanggit ko nga yan, di ba? Binadgetan yan January to December. Bakit hindi nyo na binadgetan, hindi nyo na pinasahod ang lupon ng December? Ang sagot sa akin, may memo ang DLG na wala na silang sahod ng December. Nasaan ka ko yung memo? Pakikita daw hanggang ngayon. January na, February na, walang pinakikitang memo pag nagsisession kami. Dapat, kasi nga dapat ipakita nila kung meron mang ibinaba ang DILG na memo, di ba? Oo, yan sabi, may binaba. Kaya sabi nga ko na sana nga makalapit tayo sa DLG para yung mga napag-usapan natin, ma-personal na yun yung ako yung magpapatuloy. Yun ang binanggit ng kulong barangay. Huwag ka maglala. Na may memo. Huwag ka maglala, Kagawad Noel, no? Talagang yan ang gagawin natin. Nakakaawa kasi yung mga lupon natin hanggang ngayon, may na yung Kagawad. Hindi sa ano nangyari? Bakit ganun? Sabi raw kasi matatanda na, hindi na raw papalitan na. Yung ibang barangay hindi naman nagpalit nagdagdag pa. Yung ibang barangay kahit 70 na pataas, basta may kakayahan pang maglingkod. Kasi ang katuwiran ng ibang kapitan, tulong na lang natin sa mga matatanda yan. Yung napakaliit na halaga, 500 pesos, 450. Pero malapakaking bagay sa kanila yan, may pinagkait pa. Pambiling gamot, di ba? Alam mo, Kagawad, no, sayang, kaya pinag-uusapan natin, kasi sa isang maayos na pagpapatakbo ng barangay, maraming mga benefits na nakukuha ang mga naglatrabaho sa barangay Katulad ng mga Medicare, mga tuition fee, mga insurance coverage, mga Christmas bonus, di ba? Marami yan May parang ang lagi ko nga pong sinasabi, marami na tayong pakinabang, yung para sa mamamayan, ibigay na natin. Tama. Anuhan natin ang serbisyong, ng tapat na pagsiservisyo kasi napakarami na nating pakinabang Ibalik natin sa kanila. Yung para sa kanila, wag nating pakialaman. Kaya nga, hindi, ang panaka-issue na rin kasi sa mga pambarangay na usapin, no? Kung kayo mga opisyal ganyan ang ginagawa o nangyayari yan, paano naman sa mga maliliit, di ba? Di ba? Kaya sa akin din Kasi kagaya sa akin, ako kagawad na binoto ng tao dyan, ginagawa sa iyon, sa isang katulad mo, paano naman sa maliliit na... Sabi ko nga ako, alam ng tao. Since 2010 ay barangay kagawad na ako. Talagang nakipaglaban ako sa korupsyon, 2010 hanggang 2013. Sa DLG, nakarating ako dyan, wala nangyari. 2013 to 2018, nakilapaglaban pa rin ako dyan. Okay. Kasi ang kalaban mo kasi, parang sabi nga natin, hindi natin kung malakas ba sa mga opposition dito, wala ka Hirap kasi lalo mag-isa lang ako lumalaban. Yung mga kasama ko. Pero Noel, pangako sa iyo pangako. Ito talagang itatakbo to sa mo na sa panahon ngayon ang DILG lalo na sa Barangay Bureau ang namumuno si Undersecretary Felicito Balmusina. Personal na kilala ko 'yan. Personal. Impact ninong ko 'yan. Kaya dudulog tayo sa kanyang tanggapan. Kaya dapat lahat ng may parating natin sa kanya. Kung talagang grabe na nangyayari. Sabi, since na manungkulan ako ng 2010, ganyan na. Hanggang ngayon. Nawala na ako sa barangay. Nakabalik na ako sa barangay. Yan pa rin ang problema. Pero asahan mo, hindi na yan ganyan ngayon. Sapagkat iba talaga ang patakaran, maprinsipyo yan Sige po, asahan namin yung tulong mo. Ito, katabi ko yung 2 BFW, si Tess, at si Ate Divine na tinanggal. Talagang umaasa rin sila na magkakaroon ng kasagutan yung mga nila. Kasi masyado na Yan ang bigyan itinandaan muna, Noel. Yung katabi mong 2, bakit sila tinanggal? Sige, ayan. Isa muna.
Ayan, nakikita natin. Pero Naku, tinanggal. ang gaganda naman Wala ng nga ating- sinabi. Ano? Wala nga sinabi sa amin kung bakit kami tinanggal. Ginpost silang sa GC namin, ang magreklamo daw, pupunta lang sa kanya, hindi na kami lumapit. Hindi niya alam kung anong ground namin. Masipag namin. Ang ground naman namin sa BHW matanggal, kung hindi kami gumaganap ng trabaho at saka namulutika kami, napicturan kami, sumama sa mga kandidato. Hindi nga kami namulutika. Nanahimik. Nabanggit nyo, Tinanggalan kami. Puro personal. o yung BHW, anong ibig sabihin yan? Barangay? Barangay health worker. Health Health worker. worker. Okay. So, health worker ka. Ano ka- Ilan taong ka ng Pero health hindi- worker pero din bakit- sa barangay? Oh, Ilan taon? 19 years na kami, accredited na kami. 19 years na kami So, nasa 19 servisyo, yung years, kasama ko. 19 Dapat years na meron akong kayong BHW. Hindi, kaya nga, Yung dapat isa, 20. may security na kayo, di ba? Dahil ang tagal nyo na eh. Dapat nga yan eh, binibigyan na kayo Oo, ng kaya tinatawag na performance, di ba? Yung or preference ay yung inyong pagiging matagal na eh, di ba? Yung para nang sa ganun eh kilalanin ang inyong matagal na paglilingkod Hindi sa lang ating. alawan sa amin 400 sa barangay. Malikit lang. Oh, sige, bakit ka naman tinanggal? Bakit ka tinanggal? Ikaw muna. Wala akong nga sinabi kung anong dahilan eh. Walang sinabi, baka personal na lang yun, baka galit lang. Yun ang mali. Yun ang mali. Dapat kaya di kagawad akal, i-close kaming dalawa, nadamay. Ganun ba? Dinamay Ay, siguro ako, i-close kami. Gumawa ka lang ng iyong narration kahit hindi ka sumama sa amin ni Kagawad Noel, pagpunta namin sa Martes sa DILG, sa main office, lalo-lalo sa tanggapan ni Undersecretary Balbosina, gumawa ka ng narration at pirmahan mo lang, o kung panotaryo mo, mas maganda, idadali natin yan doon para talagang may bigat na talagang yung pang-api. Sabihin mo, walang dahilan, tinanggal ka. Hindi kahit na nga sa ordinaryong kumpanya, hindi pwede gawin yan eh. May mga notices muna yan, di ba, bago tanggalin. May mga dahilan kung bakit ka tatanggalin, ano yung violation mo. Hindi pwede yung bigla ka na tatanggalin. Basta po sinabi lang inilip sa GC. Ginlip lang kami sa GC. Inilip po sa GC, hindi nakawani. Kung may reklamo, kausapin siya, sabi ng kapitan. Hindi na kami lumapit. Hindi na namin kinausap. Ganun lang po yung pagkatanggal sa amin. Sige, ganito na rin. Siguro sa susunod nating programa, bibigyan natin ng daan ang inyong kapitana nang sa ganun yung kanyang side naman para nang sa ganun yung sa larangan ng Jenny Piano. patas na pagpapahayag. Para fair yung ano. Tama po yun. Pabor po kami diyan. Ibigay mo sa akin. Patas na. Ipadating mo kay kapitana na ini-invite siya sa programang Arangkada. At the same time kung makakagawa tayo ng formal letter para sa ganun mabigyan natin ng pagkakataon din si kapitana. O lalong-lalo na yung ginawa sa iyo. Sige lang, sis. Pagkakamag-anak na At saka kami may Magna Carta kami mabait. At saka kung litis kay Natasha ko, alam namin yung mga batas kung anong ground na pwede kayo matanggal. At saka sa gobyerno namin na si Daniel Fernando, sinabi sa amin na pag sinanggal kami ng kapitan namin dahil sa politika lang, personal, hindi po i-report namin si DILG, kaso naman kami, hindi namin yan sabi sa amin. Kung napicturan kami nagsumama sa kandidato, hindi naman kami nangumpanya, tsaka hindi naman kami, ang trabaho namin, lalo na panahon ng COVID, sobrang oras ng trabaho namin. Tapos ngayon, bigla lang kami alisin. Maliit lang naman orarya namin, kami sayang din yun. Tsaka ang ano rito, Tito, ang ano ito yung kahihiyan. Bakit tinanggal ba? Ang sabi ng tao, hindi maganda ang background ng mga to kasi tinanggal. Ang pinag-usapan na naman dito yung pagkatao Hindi yung pera. 500 lang ang honorary pero bakit tinanggal? Hindi magandang tao yan. Hindi maganda mag-review. Tinanggal mo. Yun lang yung pinag-usapan dito yung pagkatao, hindi yung pera. Hindi magandang imahen na pinapakita, di ba? Kapag tinanggal ka, pangit para sa akin, pag tinanggal ka, may ground, hindi ka maayos na tao, di ba? Hindi ka maano magtrabaho. Yun yung pagkakaunawa ko diyan para sa akin kasi pera lang yan
bukas may pera ka na. Pero yung kasiraan ng pagkatao mo, Kaya naman kita yun ang hindi hirap magkano sa yung kalooban. ikaw, Lalo, di ba, alam mo naman tayo, di ba, sa atin, sa akal, ayaw natin yan. Talagang ayaw natin ng ganyan. Galit tayo sa ganyan, sa korupsyon. Galit tayo sa ano. Sanay Oh, tayo kaya nga, magsakripisyo. kaya nga ako, kagawad, bago ko tatanggalin ko muna siya. Unahan ko na. Oo, Anyway, di ba? anyway, nakakaya ko eh. Oo. Nahiya kami, tuwing tao, magtanong sa amin ng mga sa barangay, kahit sa taga-barangay, mga tao, bakit tinanggal kayo? Hindi namin alam. Tanong nyo lang sa kapitano, bakit kami tinanggal? Yan ang sagot namin. Ay, hindi Kasi maganda bakit daw yun. kami tinanggal? kahit na sa mga anak nyo, di ba, parang hindi maganda yan. Oh, eh. yun. O, yung O, yung mga anak nanay namin, mo, yung anak namin, tinanggal eh, di ba? anak namin. Anak ko nga Kaya- nagagalit din eh, kasi nangyari. Ayaw Kaya ko nga, ng anak ko, pero ako, Hayaan nyo, bibigyan natin, pipilitin natin na magkaroon ng hustisya yung pagkatanggal sa inyo. Dapat malaman lang natin ang yung dahilan, yung ground. Nagtaka kami. Nagtaka kami sa buong barangay ng area de, ang ibang nga mga BHW sa ibang barangay, sumama pa nga sa kapitan ng umpanya, natalo. Kung bagong umupo, hindi sila tinanggal, dinagdagan pa sila. Kami nga nanahimik, kami lang tinanggal sa buong area de na barangay. Kami lang tinanggal na 2. Mas nauna pa nga kami doon sa naiwan na 3. Ang totoo niyan, yung isa sa mga pagbibigay ng mga extra reward, no? Yung pagbibigay ng pabuya sa mga manggagawa, tinatawag niya na longevity pay. Yung mga matagal na nagserbisyo, di ba katulad mo, ilang years na, 19 years, tapos basta ka nalang tatanggalin ng gayon, hindi naman dapat makatuwi. Hindi makatuwi Isa lang doon. natin. At saka isa doon, diyan lang yung main health center namin, diyan ang doktor namin, yung nurse namin, tapos din sa barangay namin din yon. Pero hindi niya pinuntahan ng doktor namin. Ba't kung may reklamo sila sa amin, pumunta sa doktor namin, sabihin niya kung may ginawa kami, wala. Hindi nga sila nagpag-usap sa doktor namin at sa nurse. Ang isang nurse nga namin, sa kilala. O, isang barangay lang kami. Ganun. Diyan din ang main health center sa barangay, sarap ng barangay namin na yan. Wala nga alam yung ano eh. Ako nang nasabi kay Dok na tinanggal kami. Hindi na kinausap yung doktor, ang nurse namin, hindi kinausap. Dapat kausapin nila yun bago Kaya kami nga. tinanggal. Sabi nila Kaya kung hindi ground biro. namin. Wala. Kaya nga, isa sa Silang doktor namin. isa sa pinakamahalaga na ginagawa ng barangay yung may kinalaman sa health eh. Tapos 19 na taon na kayo naglilingkod. Tapos anyway, anyway, Wala pa. si ano naman, pakinggan naman natin yung ating magandang kamag-anak. Ganun rin po yung reklamo ko kung ano yung Okay. kasama ko. First time, ngayon lang ulitin na, nung nakikita kita, Tess, maliit ka pa nun eh. Parang ano pa nun. Ay, matanda na. Ngayon eh. Siguro 20 Saka years po na hindi sana nakikita. sa barangay maimbestigahan, puro angkan na po ang ron, hindi na barangay hall, family hall na. O sige, ikaw naman. Ilang taong ka na at anong dahilan 20 naman? years na po tinanggal po, ka? 20. Mas matagal pala. Siya, 19, ikaw, Tess, 20. Anong dahilan naman Pulis tinanggal kasi ka? po yung kumari ko, kaya tinanggal din po sa siguro. Umarihay kami kasi natin kung saan na ako yun nilagay. Kasama ganun kami ba? nagpunta sa health center eh. Ilangan maniwanan ko tayo Kasi po makasama. siguro, kasi si Kagawad, kalaban nila, kapatid ako, kaya siguro tinanggal na rin ako. Ganun. Okay. Nakikita ko na. Ang unang Tapos dahilan po, dyan, kumari itong kasama Dahil- kami lagi, sama. dahil hindi nila gusto si Kagawad Noel, at Tess, ikaw, kapatid mo si Kagawad Noel, kaya tinanggal ka. At nadamay na lang si, yung ating Hindi, kaya kasama. kasi rin po, pag may mga hindi po ako nagugustuhan sa kanila, parang pinupuna ko rin sila. Siguro po, ayun yung nagagalit sila. Ito po lang Kahit muna po to eh. mali po kasi ginagawa nila. Aha. Para din ako yung kapatid ko Sige, si Kagawad. May Ayaw ko kayo mali. kasi ito eh. Sige, Tess, gumawa ka rin Alam ng ko iyong tama. gumawa ka ng Opo. iyong simpleng narration na parang affidavit na rin na para ng panotary nyo, dadali namin yan sa opisina ni Undersecretary Balmusina para talagang Tama yan. No? Kasama namin ha. Kayo lang nasahan namin kasi wala kami malalapitan eh. Abutin sa gawadakal nga. Nagano sa amin nga na tulungan kami. Saban nga, nag-iisip kami. hindi, yan ang prinsipyo Namihasa ng rin sila eh. Walang yan ang prinsipyo ng arangkada, kapatiran, i-compare sa ibang radio program o mga TV program minsan ang na hindi nga ng mga tulong. Ang kami dito sa arangkada, yung aming mapapakinggan, yung aming inumpisan, tatapusin namin. Papakita natin sa publiko na aming inumpisahan na pagtalakay ng mga issue.
may kalutasan. Kung negative man o positive, pero tatapusin namin. Yan ang pinapangako ng programang ito. Kaya next week Kaya mismo, hindi lalagpas ang 2 linggo, At saka pupuntahan ano, namin yung DILG. At saka hindi naman namin hinahabol yung horaria. Maliit lang naman horaria ko, 500. Sitis nga, 400, may kaltas pa yan. Ang nano namin, ano ang dahilan? Ang digdidad namin, tinanggal kami dahil sa personal niya lang nagalit sa amin, walang naman ground. Pangit naman yun. Dapat kung, tsaka, wala trabaho kami, sobra-sobra nga ang trabaho namin sa health center lalo na panahon ng COVID, halos wala nga kaming inaano sa COVID noon. Sumasugod kami, tapos bigla kaming ganyan sa personal. Diba? Pero Wala naman ground. Nung panahon ba ng COVID, si Kapitana, anong trabaho niya? Ano trabaho ni Ay, Kapitan? dati pong kagawad yan. Namatay po yung Kagawad kapitan namin, siya pumal. Okay. Oo, namatay kasi dati. Pero kayong mga health worker ng barangay, mga frontliners kayo di ba? Dapat kaya bigyan nga, ng kaya nga. Yung panahon ng yung panahon ng Kami. pandemic grabe ang sakripisyo nyo. Tapos basta Iba na lang namin kasama nga, nahahawaan na nga ng COVID. Buti lang, malakas ang resistensya kami. Hindi kami nahagip ng COVID Sa Oo. vaccination, lagi kami, ikot kami sa mga tao bakunan, ikot namin. Kaya namang dami namin. Tapos bigla ka lang ganyanin, tanggalin ka lang ni Honey, wala man lang. Kaya nga, yun nga pinapangako ng arangkada ng programa ito. Kung ano yung umpisa namin, Sige, tatapusin namin. Talagang bibigyan namin ng kalutasan. Kung maging anyway, balik tayo kay Kagawad Noel. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa at pangako yan sa inyo ng arangkada na bibigyan natin ganun. ng talagang kalutasan. Balik tayo sa iyo since wala Basahin yung nila yung si Brad Jojo. Ngayon, Kasi wala bigyan natin ng pansin yung mga payroll diyan at sa mga tanod at sa barangay. Yung tungkol sa mga pirmahan para sa inyo sa mga kagawad. Anong masasabi mo diyan? Yung treasurer, alam ko parang may yung bibigay yung tawag rin ito nga yung sinasabi nga natin yung sa akin nga yung pero na yung sinasabi ko nga na yung ALB na sinasabi ko yan na dinala ng tanod sa kalsada, doon ako pinapipirma, ibinibigay sa akin yung pera. Ako, ano yan? Ang alam ko, ang payroll, bawal inabas sa barangay yan, ang pwede lang ano yan, tresurera lang. Bakit dala nyo yan? Hindi, ibig Balik sabihin, nyo ako yan. Kasi may tamang lugar para dyan. bigyan natin ng para may illustration na nakikita, parang naisa sa larawan na Kagawad Noel. Ibig sabihin, binibigay yung sweldo mo sa labas ng barangay, hindi mismo sa tanggapan ng treasurer. Yung ALB ano yan, yung parang ano yan parang leave allowance ba ano yan leave allowance namin sa session. Kasi nga nireklamo ko nga yan na bakit dalawa lang, dapat 3 yan. Times 3 dapat yan. 3 session yan Dalawa lang. Ang problema, yung payroll ko hiniwalay. Mag-isa lang yung payroll ko, hindi nakasama sa sanggunian. Secretary, treasurer, kapitan, 6 na kagawad. Ako nakahiwalay. Bakit? Yan yung ano ko. Bakit Pwede nga ba yun? Yun din Kasi nga, kini-question ko sila, bakit dalawa lang? Ngayon, siguro ko, baka madami magreklamo yung iba, kaya hiniwalay ako para ako lang magreklamo. Ganun ba ang style dyan? Ibang klase Malalim yung ugat, ang daming problema. Sabi ko nga dito, Ronnie, ito pa. Diba, ayon sa pagkakaalam ko, ang napapansin ko parang pinipersonal ka dyan. Parang grabe. Ayan, maraming pa talagang pinipersonal talaga ako. Grabe talaga. May nitugo dito. Kasi ako lang yung sa akin kasi ayoko ng anomalya, ayoko ng mali. Pag may mali, hindi talaga ako nagsasign, hindi ko sinasang-ayunan. Noong unang panahon pa, kasama kong kagawad dyan Kilala niya ako. 8 taon na kong kagawad, nakasama ko 5 taon. Pag mali talaga ako, ayaw na nila ako. Ayaw nila akong manalo, kaya lang, ginusto ng tao. Binilagay ako ng mamamayan Ayaw nila akong manalo. Talagang wala akong ginastos, sabi ko nga ako. Wala akong ginastos, ilalang tarpaulin ko, ilalang polyetos ko. Talagang puso sa puso, nakipag-usap sa tao at awan ng Diyos naman, nilagay nila ako para bantayan, ipaglaban yung karapatan nila. Kasi walang ibang lalaban
Sa Yan ang panahon sa kailangan. barangay namin, unang panahon pa, ako lang mag-isa lumalaban. Ang mga puro taas kamay lang ang mga kasama ko. Yan ang kailangan ng bayan, yung katulad mo. Dapat may katulad mo na nakikipaglaban Opo. sa higher na Yan. posisyon, hindi sa barangay. Kasi kapag walang nakikipaglaban sa Kahit atin, magla- wala. kahit- Nasasayang na lang yung pera ng bayan, di ba? Katulad yan, yung mga confidential Sabi ko nga, kahit magpunta rito, magpa-survey kayo, tanong nyo ang mamamayan dito kung ano yung karakter ni Kagawad Noel Akal. Talagang ako, di bali akong mahirap, basta pagdating sa alam kong hindi tama, hindi ako tumatanggap niyan. Hindi ako sumatang-ayon dyan. Talagang nakikipaglaban ako para sa pinaglalaban ko, yung para sa kabarangay ko, hindi sa sarili ko. Di baling maghihirap ako, basta tama tayo. Bakit ganyan ang nature mo, Kagawad? Ibig sabihin, Yung nabanggit ko sa inyo, sabi ko nga, yung nabanggit ko nga sa inyo na yung memo na ang alam ko, ang ano ng DLG, ipaskin sa mga taong lugar yung mga itatalagang lupon, yung barangay justice. Hindi nangyari dito sa amin yun, basta na lang nagtalaga ng mga barangay justice na walang pinaskin sa matataong lugar. Talagang hindi sumusunod to. Itong barangay ko, hindi sumusunod to sa mga panuntunan ng DILG. Yun, sabihin ko na yung direktahan. Marami silang hindi sinusunod. Sige, isa yan. O ano pa? Sige, banggitin mo. Para na sa ganun eh. Yung nga, hindi sinusunod. Di ba? Hindi sinusunod ang ano ng DLG. Yung nga, yung salary nga ng lupon, nandiyan na tayo dyan. Basta talagang ano siya, talagang talagang marami siyang maraming sa palagay ko may mga binabiolate talaga na kautusan ng ating gobyerno. Ganito, Noel. Yung sigurado ka lang bangitin natin para in fairness naman kay Kapitana. Para na sa sige, ganun. sige. Yung lantaran lang, yung napapansin. Ito nga, yung una nga yung ginawa sa akin, yung sabi ko nga, hindi pera ang binabag ko lagi, hindi pera ang dahilan. Yung honoraria na yung dapat sa amin yung kalahati, ibinigay ng wala malang abiso sa amin ng month of November. Tapos yung December naman yung aming per session na tinatawag na kada session may allowance yun eh. Parang sa amin kasi parang 600 per session, 1,800 dapat, 1,101 lang binigay para sa 2 session lang, hindi 3 session. Tapos yung mga lupon na kakaaway matatanda, December, dahil natapos election, November, December, hindi na binigyan ng honoraria buong December. Sa kabila ng binagitan nila yan, ng January to December. Yun yung mga kaya ang katuwiran, may memorandum daw ang DLG na hindi na pasasahurin. Ang nakakalungkot, bukod tangi lang, ang barangay namin na ganun ang katuwiran kasi lahat na nakapalibot na barangay, pinasahod. Hindi binigyan ng allowance ng honoraria ang mga lupon, maliban lang sa barangay namin. Special Yun kayo. yung nakakalungkot. Kasi dito sa amin, yung mga lupon, may hinaing man sila, yung iba, siyempre natatakot na sa akin lang nila sinasabi, alam nila kasi ako, pagkaalam kong tama, talagang sinasabi ko, kahit sinong karap. Okay. Diba? Yun yung kaya sa akin lahat nila dinadaing, yung may dati pantanod na may mga reklamo rin, marami. Sabi ko nga, marami, kung nga halongkatin natin, kasama yan sa reklamo ko eh. Yung mga nakaupo na yan, noong 2013, kasama yan sa mga reklamo ko sa DLG na wala na nga lang saysay kasi nga, kalyado nang nakaupo. Kaya hindi nabigyan ng pansin kasi mag-isa ko eh, wala akong kakampi. At ngayon naman may kakampi. Nakarating ako dyan, kay Martin Dino, nagharap kami yan, dyan sa Quezon Avenue, pero wag mo nang yun si salamat. Kaya sabi ko nga, sana ngayon, matuldukan na yan. Kasi haharap ako kung kailan humarap. Ngayon, yung mga tao kailangan na tao magpatunay. Meron tayo niya. Kung gusto magpatunay talaga yung ginagawa nila, parang sobrang abuso na ba sa panunungkulan. Hindi nakatanggap-tanggap. Kaya nga yan ang nakakalungkot. Yung nangyayari. Yung sige lang, patuloy lang. Kagawad. Sige. Diba sabi nga natin, ang daming problema namin dito. May mga krimen na gaganap dito. Sabi nga, yung mga droga, napakadami. Ngayon, yung may lugar na dapat lagay mo CCTV para makita mo yung regarding sa droga dyan, wala. Pero yung isa, doon, nakatutok sa bahay niya. Doon nakalagay. Bahay nino. Diba sabi ko, dapat bumili siya ng sarili niya, diba? Sarili niya, ay tutok sa bahay niya. Diba, wag yung
Di ba? Huwag mo Wag yung naman ano ng banggitin kung sino. may importanteng lalagyan eh. Yung mga lugar na critical eh. Sige. Okay. Lugar na critical dapat, di ba? Doon lagyan. Kaya mahirap, sabi ko nga, yan naman, sinasabi ko, totoo naman yan. Hindi ko naman gawa-gawa yan kasi may mga ebidensya naman kung ano yan na nakaano sa akin. O, kaya sabi ko nga, ang ano ko lang kasi nung time noon, hindi ako nakukuha ng mga ebidensya sa COA, in-order ng DLG nung panahon nung last na kagawad pa ako noon, hindi naman ako binigyan sa barangay. Kasi paano kung bibigyan? Si Rene reklamo ko. Bibigyan ba ako noon ng mga photocopy ng mga minute ng session, mga resolution, sila nga ay reklamo ko. O, nawala action ng DLG. Kaya ako yung mukhang katawa-tawa, sabi ko nga sa DLG noon dito sa amin, ako yung nagbubulgar ng katiwalian, ako pa ngayon yung masama, ako pa yung mali. Yun na nag-trigger sa akin na lumaban ng kapitan ng susunod kasi hindi ko na kaya ang corruption eh. Ngayon, eto na naman, mas malala ngayon. Tanungin ko lang ang ating gwapong sa technical side. Pumasok na rin yung isang guest, hindi pa rin. Ayan, tinatanong lang natin. Pumasok na. Nandiyan na. Okay, Noel, baka sige, dudulog natin kasi may pag-uusapan pa rin kami ng ating producer, yung Jojo Kawit, pumasok na. Brad Jojo, wala. O sige, tuloy na lang. Walang iba. Walang iba. O sige, ubusin na natin yung oras natin sa pagtalakay sa problema nyo, Noel. Basta ganito lang Kapitana, bibigyan namin kayo ng pagkakataon din na mapakinggan din yung side nyo sa mga susunod na aming programa dito sa Arangkada Kapatiran. Ang yung side mo naman, baka sabihin yun one-sided ang laban. Hindi po. Hindi ganun ang prinsipyo namin. Sige, Noel, dahil kaya natin yung pinag-uusapan na rin yan ang idudulog natin sa DILG sa araw ng Martes. Pupunta talaga tayo. Sige, salamat po. Salamat. Asahan po namin na sana talagang matulungan nyo kami kasi talagang nakikita naman ang hinaing ng tao, di ba? Mamaya sabi ko nga kung may magkakaroon kayo ng rito ng personal na pagsusurvey, pagtatanong tama nyo kung ano talaga yung totoong nangyari sa barangay namin dito. O ano ba ang mga iba pang napapansin mo diyan sa barangay? Sige, habang meron pa tayong 10 minuto sa ating programa. Ano pa yung iba? Sige lang. Sabi nga natin ngayon mahirap naman talaga. Baka sabi nila kasi nga wala tayong ako na ebidensya sa ngayon. 'Di ba? Diranas ko minsan kasi na yung mga tao umuurin sa akin na kailangan nung pinatawag ng DLG wala nang humarap. Wala nang natakot na kasi nga takot umiiral Takot yung umiiral na pagdating ng tawag na wala na. Yung sinasabi mo naman na kagawad, yung sarili mong pangyayari sa iyo, 'di ba, na kung saan yung trato sa iyo, yung paraan ng meron yun kasi nakasipil. May payroll yun Merong record diyan sa may record diyan sa sa accounting. May record diyan Kaya yan pwede nating pwede na may ebidensya tayo diyan. Tsaka yung memo, ang inaano ko nga lang talaga, hanggang ngayon nagtatanong yung mga lupon na matatanda, bakit hanggang ngayon walang ipinakikitang memo na sinasabi na hindi na sila dapat bigyan ng honoraria ng December na galing ng DILG. Hanggang ngayon walang pinakikita. Inaasahan din ng iba yon na nasaan yung memo na sinasabi nila. Na pag matanda raw dapat palitan. Samantalang sa ibang barangay, 70 na mahigit, hindi naman tinanggal. Nagdagdag pa. Curious lang ako, kagawad. Magmula nung nanalo ka o nanalo kayo siya bilang kapitanan, di ka ang kagawad. May pagkakataon ba nag-usap kayo bilang mga opisyalis din sa barangay? Yung kayong intimate na usapan? Sa session. Sa session. Sa session lang. Pero pag after ng session, hindi siya lumalapit sa iyo or para mag-usap kayo. Dapat siya... Wala kasi ito sabi ko, ito talaga. Ang pinag-umpisa, ang talagang... Sige, teka muna. Siyempre, ganito kasi yan Siyempre, siya bilang pinakamataas, siya ang nag-extend ng kanyang, di ba? Talagang ine-extend niya yung kanyang kamay at nakikipag-usap sa iyo para sa barangay ninyo. Kasi hindi maganda nga na ang barangay, sa isang barangay, maliit na nga kayo dyan,
kayo na mismo nag-aaway, di ba? Parang ganoon. Dapat siya Yun mismo. nga, yun nga. Wala siya nun. Kasi ang talagang pinag-ugatan ng init sa akin yan, di ba? Ewan ko kung ano kayo, kung aware kayo sa HUC na yung highly urbanized ng San Jose del Monte. Oo, highly urbanized. Alam ko yan. Nabalitaan mo yan. Oo, impact Yan, na talo. ako yung mag-isang Sige, kwento mo yan. Ako yung mag-isang tumayo ng Norito. Ako Teka yung muna, mag-isang ano tumayo ng Norito. Oh, pero anong nangyari? Anong nanalo? Yung yes para maging highly urbanized? Yung no. No. Bakit? Anong implikasyon kapag yes ang nanalo, anong mangyayari? At pag nanalo Ay, ano ang no, kasi, magsasarili kami. Ihiwalayan na kami sa Malolos, sa Bulacan. ibig sabihin Magsasarili na kami. ang San Jose Magsasarili na kami, siyempre. Oho. Siyempre, kung magsasarili kami, may hirapan ng kasi sabi nga natin, hindi ka nalalabas ng San Jose del Monte para mag-apply ng trabaho. Wala naman pag-apply ng trabaho rito sa ngayon. Bagay, kung sa bagay, totoo yan. Magiging minimum wage, Manila rate ang mga manggagawa. Di ba meron tayong tinatawag na Regional Wage Board. Hindi rin ganun kadali magtaas ng sahod, di ba? Pag-uusapan pa yan. Maraming Tataas lahat. Siyempre, pag nagsarili kami, magsasariling kami, tataas ang amilyar. Pag tumaas ang buwis, lahat tataas. Ano yan? Domino effect yan eh. Pag tumaas yung upa sa bahay, di ba, yung tax ng lupa, ng bahay, magtataas yung mga nagpapaupa. Ang gagawin, yung umuupa naman, kung siya yung businessman, sa mga grocery, magtataas siya ng bilihin. Sinong apektado? Yung mamamayan na maliliit. Kaya talagang mag-against ako dyan. Pero, totoo lang. Yung mayor ng San Jose del Monte, anong gusto niya mangyari? Yes or no? Sila nag-push doon. Sila ang lumalaban. Sila ang nag-push doon. Si Kapitana, anong posisyon ni Kapitana? Yes din. Lahat sila, yes. Ako lang. Sabi ko nga, ang tumayo rito. Ang tumayo na barangay official dito, talagang lumantad na no. Sabi ko nga, isa ilan kami lang. Ako talaga yung nakalantad. Doon niya ako kasi ang pangako nila ay panalo eh. Napahiya sila eh. Totoo. Siguro napahiya sila. Pero mag-isa lang ako. So sa barangay mo nyo, dahil sa'yo, nanalo ang no. Ilan ang ratio? Anong lamang? Lahat sila, yes. Ako lang mag-isa ang lumaban ng no. Hindi, ang ibig sabihin yung mga butante naman, yung mga sumali sa... Ayun. Hindi, alis na naipaliwanag namin sa kanila talaga yung maging epekto kung sakali magiging, hindi pa tayo ready sa highly urbanized. Hindi sa ayaw. Kaya hindi pa handa sa ngayon. So, mas pinaniwalaan ka sa mga tao dyan, ang inyong constituent. Mas pinaniwalaan ka kaysa sa Kapitana. Kaya sabi nga nila halos lahat naman na lumaban ng no, talo eh. Ako lang bukod tangi rito na lumaban ng no, na nanalo eh, na tumakumandidato eh. Yung mga kasama ko na nagno, talo, nadiinan. Ako, kahit anong diin nila kasi, mahal ako ng kabarangay ko eh. Bakit? At wala akong pera, hindi ako gumagastos. Bakit naman? Oo, bakit naman? Serbisyo kasi ako. Pag kailangan mo ko 24/7, pag nandito ako sa bahay, darating ako. Talaga, hindi sa financial. Yung katawan ko, kung ano ba yung kailangan, andyan ako. Anytime, walang oras, walang gabi, walang araw, walang madaling araw. Pag nasa bahay ako, darating ako. Yun yung itinanim ko. Tsaka yung laban nga ako. Hanga ako sa ginagawa Ang mali, mo. talagang pinaglalaban ko sila. Pag alam kong mali, tama sila, pinaglalaban ko sila. Yun yung gusto nila na nasa barangay ako. Okay, wala na talaga ng oras, ibibigyan kita na yung dalawa muna, pagsalitay natin yung kanilang mensahe tapos ikaw magsasalita ka. Yung ating naging guest din na dalawang babae, bigyan natin ng pagkakataon yung mensahe, huling mensahe nila. Sige lang, ibigay mo sa kanila yung sige. Sana po matulungan kami Sige, sa Tess, ikaw muna. namin para hindi na maulit. Ganun din sa amin, kailangan nga maano niyan, magawa ng paraan kung ano para mensahe? Kasi hindi naman lang kami nabit sa Bunatanggal yung barangay, si iba mayroon na nangyari. Sana ma-actionan yung hinaing namin. Mensahe mo kay Kapitana. Sige, salamat po sa pagbibigay nyo ng oras sa aming mga karaingan at sana namin.
Hindi, kagawad, meron ka pa Okay. 2 minuto sa iyong pagpapaalam, yung closing statement. Sige, ano po, nagpapasalamat po ako sa inyong programa, DWBL, sa pagbibigay ng oras sa amin na mapakinggan ang aming mga naing dito sa aming barangay. At asahan po namin na sana po hanggang hindi natatapos yung problema, nandyan po kayo hindi sa likod, sa harapan po namin para tulungan kaming taga dito sa aming barangay. God bless po sa inyo, sa mga kinatawan, sa mga ating tagapagsalita po sa radio. Sige. Yun po, maraming salamat. Ito. Kagawad, ang pangako yan ng Arangkada Kapatiran na talagang tatapusin natin itong problemang ito, bibigyan natin ng kalutasan, personal tayo tutungo sa DILG, sa Martes mismo. Yan, pangako yan. At ang buong oras kay ilalaan ko sa bagay na yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa amin. Salamat. Okay. Ayan po mga kababayan, sa mga inaabot po ng himpilang ito, maging sa YouTube at later on ay makikinig sa YouTube sa aming Arangkada page, sa SRB Arangkada Kapatiran page. At syempre, ang ating pong sana napag-uusapan din, ang aming pong plano talaga sa programang ito ni producer Brad Jojo Kiawi Tikadoming. Baka syempre nasa Amerika siya baka yung oras na to alas 4 ng madaling araw to. Baka nasarapan ng tulog ang ating mahal na Brad hindi na nagising. Siguro mamaya pa magigising alas 6. Sa Amerika kasi madaling araw ngayon kaya mahirap sa part niya siguro magising. Anyway, naging maganda rin naman ang ating programa dahil nga ang issue ay talagang binibigyan natin ng daan, lalo-lalo na issue ng mga pambarangay. Lahat naman tayo dyan sa ating lugar, may barangay tayo. Kaya pag nakakita kayo ng kagawad, ng kapitana, ng kapitan, ng mga chairman, yan, nagre-reflect yan sa kanila, yung nangyayari sa mga pinag-usapan natin. Yung mga, lalo-lalo na sa pera, pag pera pinag-usapan, naku, talaga naman, ni barangay, sa issue ng mga congressman, sa mga senator, sa mga vice president, talagang pag perang pinag-usapan, talagang mahirap talagang bigyan ng kasagutan yung bagay niyan. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa pagkakataon binigay ng tadhana ng ating Panginoon na muling ibinalik niya ang Arangkada Kapatiran. This time, hindi na natin masyado pinag-uusapan ang ating kapatiran, kundi ang pinag-uusapan na natin ay may kinalaman sa isyong pambayan. Maraming salamat po sa ngalan po ni Sis ni Bea, Sis Hanalay, si Sakura at Sis Jad, yan, bago natin kasama yan. Si Sis Jad Maldita. Siyempre, sa ngalan po ng ating producer, Jojo Kiawi, dito po ang lingkod, Ronnie Akal, Biba Saraba, maraming salamat po. Yan, yung ating background.